Lono, so ngayon no, dito sa 2 Timoteo chapter 2 verse 3 no, sinasabi dito no na makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal, no? Kung tayo ay magiging kawal ng ating Panginoon sa Kristo, kumbaga tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, hindi tayo dapat magkikipag-ugnayan sa mga bagay na hindi naman talaga kabilang sa ating mga pagiging kawal o paglilingkod natin sa ating Panginoon. Gaya noong mga ginagawa nitong mga tao dito sa labas, no, na magiging makipag-away sa mga bagay na wala namang kabuluhan sa paghabol sa mga bagay na ganito. Ang tangi natin gagawin o ang tanging gagawin talaga ng mga tao magiging kawal ng ating Panginoon ay sinasabi dito no na sa verse 4, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno, kundi ang kanyang mga ginagawa ng kawal ay ito yung pagsisikap niya na mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang pinuno. So, sa anong paraan? Sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Diyos, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos, pagiging matuwid at may pananampalataya at maka-Diyos. Yun yung gusto ng ating Panginoon, hindi yung magiging abala pa tayo sa mga bagay sa mundong ito, sa paghabol sa ating mga pangarap, sa pagkamit sa lahat ng ating gusto, posisyon, material, and wealth. Kasi maraming mga tao niya no, na walking in double life, no, lumalakad sa dalawang mundo, dalawang daan. So itong mga bagay na ito ay hindi talaga ito gawain ng isang kawal na ating Panginoon, kundi ang pagiging matuwid natin sa Diyos, sa pagsunod sa kanyang kalooban. Gawin natin yung kinalulugdan tayo ng Diyos, hindi yung mga bagay no, na tayo ay purihin ng mga tao. Kasi yung mga bagay na yan, hindi talaga gawain natin yan. Hindi yan para sa atin. Gawin natin yung mga bagay no, na kinalulugdan ng Diyos, o yung tayo ay kasiyahan ng Diyos. Kasi dito sa mundo ito, lumilipas lang talaga tayo. Huwag tayong magiging hangal, no, na sinasabi dito sa kasulatan no, na maraming mga tao na dahil nga sa pagsisikap na magiging mayaman, magkaroon ng maraming pera, dahil sa mga ganitong gawain or desire ng kanilang sarili o puso, napapalayo sila sa Panginoon. Kung ang tao napapalayo sa Panginoon, anong mangyayari sa kanya pagdating ng araw? Unang isang tao matutumba, hindi na lamang matatayo. Kung halimbawa madapa ka, hindi ka na lang matatayo. Siyempre tatayo tayo. So dito sa mundong ito, itong mundong ito, alipin talaga ng kasalanan. At wala kang mapapala na maganda dito sa mundong ito, kundi kasamaan lamang at disappointment. Siguro dito sa mundong ito, magiging successful ka. Makamit mo yung lahat ng gusto mo, wealth and position. Pero anong mapapala ng isang tao? Anong makukuha mo dyan sa mga bagay na yan? Wala. Pagdating ng araw, dito sa mundong ito, magiging mayaman ka, lahat nakakamit mo. Pero lagi nyo tatandaan dito sa kasulatan sinasabi na ang kayamanan o ang salapi ay ugat talaga sa lahat ng uri ng kasamaan. Bakit nagiging uri? Lahat ng uri. Kasi ang kayamanan, ang salapi, mabuti ito kung gagamitin sa mga tao na mabuti, kung hindi siya magiging alipin sa mga ganito. Pero nagiging masama ito o nagiging ugat ito sa lahat ng uri ng kasamaan. Kasi ang mga tao dahil sa pera nagpapatayan, nagnanakaw, ng hold up, dahil nga sa kagustuhan na magiging yumaman o magkapira ng gusto, ay gagawa ng mga kalokohan. Tignan mo dito sa mundong ito, pera lang yan, tingnan mo, pero nagpapatayan, gumagawa ng mga panlinlang, nagdadaya sa mga palengke, sa mga negosyo. Kasi nandito kasi ang pera kasi ang nagiging access sa lahat ng bagay sa mundong ito. Kung wala ka nito, hindi ka makakabili ng mga pagkain mo, mga bilihin ng mga gusto mo. Kasi ito yung nagiging access, nagiging barter sa mga bagay sa mundong ito, mga pagkain, ang pera.
Kaya nagiging uri ito ng lahat ng uri ng kasamaan. Nagiging ugat. At nagiging ugat din ito sa lahat din ng kabutihan. Pero mostly talaga, ginagamit ito or nagagamit or dahil sa kasamaan. Nagiging kasamaan. Nagiging ugat sa uri ng kasamaan. Kaya sana wag tayo magiging ganito kasi ang magiging kawal, ang mga kawal ng ating Panginoon ay hindi talaga humahabol or nagiging paalipin sa mga bagay nito kasi ang sinabi ng ating Panginoon si Kristo, no one can serve two master. Walang tao na makapaglingkod sa Diyos at sa mammon or mga wealth, materials and possession, mga kasikatan, ganon. Huwag kayo magpapaalipin sa mga ganitong bagay kasi ang lahat talaga ng bagay dito sa mundong ito may katapusan, may hangganan. Hindi tayo nananatili dito. Kaya nga andito ang ating Panginoon sa Kristo para tayo ay magkaroon ng daan patungo sa Ama. Kasi ang pangarap ng ating Panginoon, ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa bawat tao, ay yung magiging isa tayo sa kanyang kaharian. Magiging makadiyos dito sa mundong ito. Hindi tayo maparusahan, mapalayo tayo sa kamatayan. Pero tignan mo dito sa mundong ito, mas pinipili ng mga tao ang kamatayan mismo kaysa sa buhay. Kasi minamahal ng tao ang kasamaan. Hindi sila nagiging kawal ni Kristo, kundi nagiging kawal ng demonyo. Yung mga tao naman na nagkunwari na kawal ng Panginoon, na naglilingkod sa Panginoon, pero kawal din pala ng kaaway. Yung mga tao na yan na naglilingkod na kunwari kawal ng Panginoon, mga espiya yan ng mga kaaway. Kasi nga sinasabi ni Apostol Pablo na hindi nakapagtataka kung ang mga anghel nga, kung ang mga demonyo nga nagpapanggap ng mga anghel ng liwanag, ano pa kaya ang mga tao ni Satanas? Siyempre magpapanggap din yun ng mga propeta or mga lingkod ng Diyos, pero hindi. Marami yan dito sa atin sa mga simbahan, mga religion, mga religious people, mga Christian na gumagawa nito. So mag-ingat po tayo kung sino man yung pinaglilingkuran natin, alam na alam po yun sa puso mo at isip. Bawat tao na maligaw po, kailangan makabalik tayo sa Panginoon. Kaya kung hindi, darating ang araw, darating yung oras, surpresa na dumating Panginoon sa atin, tapos tayo nasasakupan pala ng kadiliman dito sa mundong ito. Ang iniisip nating liwanag na tayo ay nanatili sa liwanag, yun pala kadiliman. Doon din tayo sa kadiliman na ating pinipili papatungo. So mag-ingat tayo sa ating mga desisyon, mga ginagawa dito sa mundong ito, kasi ang pagiging kawal ng ating Panginoon ay naglilingkod sa Diyos. Ginagawa niya o sinisikapan niya na kasiyahan siya ng kanyang pinuno, na masiyahan ang pinuno sa kanya. Ganon din yung pagiging kawal natin sa ating Panginoon sa Kristo. Gagawa tayo ng isang bagay kung saan kalulugdan tayo ng Diyos, kung saan ang Panginoon ay masiyahan sa atin, hindi yung magagalit sa atin ng Panginoon. So mag-ingat tayo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless you. Amen.